Mga bagong puwersa ng Amerika mga kapatid dumating na at nakaposisyon na dito sa Strait of Hormuz. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Audio Jungle. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Meron tayong videong panonoorin mula rito kay John Reps mga kapatid. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. At syempre kay John Reps din, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. So pag-usapan natin dahil may mga bali-balita na umuwi na yung USS Abraham Lincoln kasi nga may mga kinakaharap doon yung mga sundalo, barado daw yung CR, yung mga palikuran nila doon, tapos nakakaranas na daw ng depresyon. Yun yung mga bali-balitang na lumabas, no? Ngayon, so umalis na yon. Ngayon, eto na daw yung bagong puwersa ng Amerika na pumalit, nakaposisyon na dito sa Strait of Hormuz dahil sinasabi nga ng Amerika, di ba, 100% in full control sila rito sa Strait of Hormuz, no? Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. Dumating na ang bagong carrier strike group ng Amerika sa Middle East at agad itong nagsagawa ng air patrol sa Strait of Hormuz habang nilinaw ng US Navy na huwag mag-alala ang mga kaalyado sa Indo-Pacific dahil agad din silang magpapadala ng puwersa laban sa mga agresyon ng China. Ngunit sa kabila niyan, abay tila nagkalamat ang relasyon ng Amerika at South Korea matapos ihayag ni Trump ang kanyang sama ng loob sa South Korea. Nagkaroon ng sama ng loob si Trump dito sa South Korea dahil doon sa pahayag ng South Korea na may kaugnayan dito sa Iran, no? Mamaya pag-usapan natin 'yan. Habang ang South Korea naman ay nakipagpulong naman sa Partido Komunistang China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Kinumpirma ng US Central Command kahapon na dumating na sa gitnang silangan ang bagong carrier strike group nito na pinangungunahan ng USS George Washington at kasalukuyan na umano itong tumatakbo sa CENTCOM Area of Operations. Dumating ang carrier strike group sa Arabian Sea, sakay ang carrier Air Wing 5 na nagpapatakbo sa 4 na skwadron ng mga fighter jets o 48 strike fighters at 5 skwadron naman ng specialized fixed wing at air support. Kung magagawa ng Amerika na patotohanan na talaga mga tol na in full control na sila rito sa Strait of Hormuz at bukas na at balik na ulit sa normal ang mga pagdaan ng mga barko dito sa Strait of Hormuz, baka tuluyan magbaba na o bumaba na yung presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado mga tol. Kasi sinasabi ng Iran mga tol, hindi totoo at sila pa rin ang may full control dito sa Strait of Hormuz at sila lang din ang magsasabi kung kailan bubuksan ito mga tol. So ngayon ay hindi pa rin ganun bumabalik sa normal ang mga barkong dumadaan dito. Panaka-naka pa lang mga kapatid yung mga barkong nakakadaan dyan. At hindi katulad nung dati na almost o higit 100 ang dumadaang barko dyan araw-araw. Ngayon mga tol, pareho silang nagbibigay ng claim. Pareho silang umaangkin dito sa Strait of Hormuz at ang Amerika nga sinasabi nila na idedeklara daw nilang bagong teritoryo ng Amerika etong Strait of Hormuz mga tol. Well, kung magagawa nila yon at babalik sa dati at para naman sa igagaganda o para naman sa kapakanan ng buong mundo, sana magtagumpay sila mga kapatid, di ba? Habang hindi nabanggit ng CENTCOM ang mga kasamang warship nitong Nimitz-class na USS George Washington, pero may ilang mga ulat na posibleng mga R-Labor class at Tecondera-class na warship ang mga kasama nito. At sa isang footage na inirelease ng CENTCOM ay ipinakita nito ang kanilang mga F-16 fighter jets kasama ang KC-135 Stratotanker at KC-46 Pegasus na lumilipad sa itaas ng strait. Sa itaas ng Strait of Hormuz. Tulad nga sinabi ko mga tol, kung magtatagumpay ang Amerika na kontrolin talaga itong Strait of Hormuz at maibabalik sa normal ang daloy ng
traffic ng barko dito sa Strait of Hormuz is mas maganda yon. Kasi mga tol, etong Iran, kapag may lumalabag sa kanila, pinupuntiryan nila, pinapasabog agad nila. Masyado kasi silang marahas mga tol kaya kung papipiliin ka sino sa kanilang dalawa mas mabuting mag-control na lang dito sa Strait of Hormuz, ako personally pipiliin ko Amerika na lang Sige, Amerika na lang kumontrol dyan kasi pag ang Iran nang nagpapalakad dyan, kapag lumabag sa kanila, pinapasabog agad nila Alam mo yon, di ba? Kumbaga, ikaw isa kang barko, di ba? Tapos hindi mo alam, bigla na lang may pagpapasabog sa'yo. Lang, ang tanong, kakayanin nga kaya talaga ng Amerika dyan at matikas din itong Iran, di ba? Matibay din Galing no? Nagre-refuel sa ere no? Tumanggi naman ang US Central Command na magbigay ng mga detalye sa mga tanong ng mga media na kung nasaan na nga ba ngayon ang USS Abraham Lincoln. Ngunit ang pag-alis ng USS George Washington mula sa Japan ay nagpapaalala na wala ng aircraft carrier sa Indo-Pacific sa kabila ng mga pagsisikap ng Amerika na kontrahin ang presensya ng militar ng China sa rehiyon. Pero ayon naman sa acting US Navy Secretary na si Hung Cao ay nagkaroon lamang umano ng maliit na problema ang kanilang deployment, ngunit babalik ang US forces sa lalong madaling panahon bilang bahagi ng isang nakaplanong rotation at iginiit na hindi aabandonahin ng Amerika ang mga kaalyado nito sa Indo-Pacific. Okay. Samantala, ilang araw matapos ipag-utos ni Trump na bawasan ng mga military exercises sa South Korea dahil sa pagkondina ng North, ay tumugon na ang South Korea sa Amerika. Ayon sa Pangulo ng South Korea na si Lee Jae-myung, ay tinatanggap niya ang desisyon ni Trump na bawasan ng mga magkasanib na pagsasanay militar na ikinakatwira na ang nabawasang tensyon ay maaaring magbukas muli ng dialogo sa North Korea. Ngunit sa isang speech ni Trump, abay tila nagiba ang tono nang ihayag nito na mayroon pala itong sama ng loob ng talikuran umano siya ng South Korea. Yun lang. Alam naman natin si Trump matampuhin yan mga tol Tulad na lang halimbawa nung nagyaya siya na magpadala ng mga warship dito sa Strait of Hormuz para buksan ang Strait of Hormuz, diba wala ring tumugon nun. Tampo rin yan mga tol. Ngayon, eto may tampo siya rito sa South Korea. Ani Trump ay hindi siya masaya sa pag-abandona sa kanya noon ng South Korea noong panahong nakikipagyera siya sa Iran na ang hiling lamang umano niya ay mag-escort ang South Korea sa mga commercial vessels na tatawid sa Strait of Hormuz. Ayan na. Matampuhin mga kapatid si Trump. Well, kahit naman sino di ba? No, magtatampo ka rin kapag tinuturing mong kaalyado, gumagastos ka ng malaki, 'di ba, para tulungan, tapos nung ikaw na manghihingi ng tulong, hindi ka matulungan, 'di ba? Nakakatampo naman talaga 'yon. Kahit naman sa personal life mo 'di ba? Halimbawa, ikaw yung bigay ng bigay, ikaw yung tulong ng tulong, tapos nung ikaw na nangailangan, wala ka matakbuhan, wala ka mahingan ng tulong, 'di ba? In reality, mga kapatid, nangyayari talaga 'yon. Kaya nga wag ka mag-uubos ng sarili mo Huwag kang mag-uubos, huwag mong ibibigay lahat. May mga kasabihan nga, 'di ba? Yung emergency fund mo ay hindi emergency fund ng iba. Sa'yo lang 'yan, 'di ba? Well, inano ko lang, inihambing ko lang. Pero yung mga tampo, normal talaga nangyayari yan Pero ang sagot daw sa kanya noon ng South Korea ay hindi sila interesado na tulungan si Trump sa Strait of Hormuz. Aray ko po, aroy. Kahit na yan ay pinapayagan ng Amerika na makadaan sa blockade ang kanilang mga oil tanker. Kaya't ngayon ay binawasan umano niya ang mga pagsasanay militar na nakakainsulto umano sa taong mabait sa kanya. Okay mga kapatid, kung ikaw tatanungin ka, sa tingin mo ba may punto rito si Trump? No? Kumbaga, nagpapadala kami ng US Army sa inyo, gumagastos kami ng malaki para magkaroon tayo ng drill, kaalyado kita.
Tapos ngayon sasabihin mo hindi ka interesado dito sa sinasabi ni di ba? Parang ganoon mga tol. Ikaw, sa tingin mo, gagawin mo rin ba itong ginawa ni Trump? Ang mga pagsasanay militar na nakakainsulto umano sa taong mabait sa kanya, si Paring Kim ang tinutukoy niya. I was not happy when South Korea said no, they're not interested in helping us with the Hormuz Strait, and yet they get 60% of the oil from the Hormuz Strait. I said, would you like to help us? He said, no, thank you. I said, that's nice, please, thank you. He made us a lot of money. I didn't like that. So I felt that to do we were doing a massive war exercise. I thought that was very insulting to somebody that frankly has been, but I do have a good relationship with Kim Jong-un, as you know, you've seen. He didn't like Biden, he didn't like Obama, he didn't like anybody, but he likes me, and I just got along with him very good. We had Sa dito sa puntong to, parang naiintindihan ko si Trump doon sa kanyang hinanakit, di ba? Pinapayagan daw ng blockade nila na padaanin ng mga oil tanker ng South Korea, pero South Korea ayaw silang tulungan mga tol, kaya may tampo siya. Tapos at the same time, kapag nakikipag-drill sila rito sa South Korea, parang nasasaktan niya naman ang damdamin ng isang taong mabait sa kanya. Yun nga, si paring Kim Jong-un niya mga tol. Which is, ang gusto rin naman ni Kim Jong-un patamaan din ng missile itong Amerika. Well, si Trump kasi presidente. Hindi natin alam pag si Trump hindi na presidente. Ganun pa rin kaya kabait ang North Korea, di ba? Obama, he didn't like anybody, but he likes me, and I just got along with him very good. We had great meetings. We speak. Ayon sa Pangulo ng South na si Lee, ay handa siyang makipag-usap sa North Korea habang nangako itong itataas pa rin nila ang paggastos sa depensa sa 3.5% ng kanilang GDP. Pero sa isang media interview naman ay sinabi ni Trump na ang North Korea ay mayroon lamang 57 powerful na nuclear weapons. Sa makatuwid ay walang ganyan ang South Korea. He has 57 very powerful nuclear weapons. Sa kabila niyan, ang Pangulo ng South Korea na si Lee Jae-myung abay nakipagpulong kay Chinese Foreign Ministry na si Wang Yi. Sa isang pahayag, sinabi ni Wang Yi na miyembro rin ng Political Bureau ng Komite ng Sentral ng Partido Komunistang China na umaasa siyang matatag na ipagpapatuloy ng South Korea ang isang palakaibigang patakaran patungo sa China at itinuturing ang pagtatag ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay isang pagkakataon upang makagawa ng mas malaking pag-unlad sa estratehikong pakikipagsosyo sa kooperasyon ng China at South Korea. Siyempre ito mga tol, pabor to sa China. Diba? Kung halimbawa kayong dalawa nagkakalabuan, dyan ngayon papasok ang China. O ako na lang kaibiganin mo. Diba ganyan na ganyan din yan mga tol? Nung naupo si dating Pangulong Duterte, nung tinakwil ni Tatay Diggs ang Amerika, andyan ang China. O ako na lang kaibiganin mo. Actually mga tol, malaki din ang naitulong sa atin ng China ha. May mga balita, 'di ba, lalong-lalo na nung panahon ng COVID, 'di ba, nagpadala ang China rito ng mga doktor nila. Tapos sabing gano'n ni Senator Robin, China lang daw bukod tangi nagpadala ng mga armas nung may gera dati sa Marawi. Actually mga tol, tumutulong naman din sila 'di ba? Pero kapag halimbawa napapalayo sa Amerika yung kaalyado ng Amerika, mas lalong pumapabor ngayon yun sa China kasi pwede nilang makuha. Kung ayaw na sa'yo ng US, amin ka na lang, di ba? Kasi mga kapatid, di ba, may mga report nga dati na mas pinapalakas ngayon ng China yung yuan o yung kanilang currency. Ipang tatapat nila yan sa dolyar. Yung iba nga, imbis na dollar money na ang ibayad, yuan na di ba? Ano sa tingin ninyo mga tol? No, kaya kailangan itong Amerika, rin sila, maingat din sila kumilos. At dagdag na balita mga kabayan ay patuloy pa rin ang pagbenga ng Israel sa mga kalaban nito sa Lebanon. Hindi pa pala tapos to. Patuloy din ang paglilipat ng Israel sa kanilang mga attack helicopter kabilang ang Squadron 190 Magic Touch na siya umanong nag-ooperate noon sa Gaza. Yan ay kasunod ng mga bagong banta mula naman sa Syria at Turkey at bilang bahagi ng kahandaan ng IDF.
Ngayon nga may balita na sinasaway ng Amerika itong Israel dahil nga may binomba sila rito sa Syria na hindi naman daw kailangan gawin, sabi ng Amerika, at ngayon sinasaway nila etong Israel. Well, pag-usapan na lang natin yan sa susunod mga tol, no? Ikaw bilang isang mamamayan na nabubuhay dito sa ating daigdig at nakikibalita din sa mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, ano ang masasabi mo tungkol dito? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out.